Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. This is for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Para sa gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. At kung gusto mo naman, pwede kang pumunta sa TikTok at i-search ang Unicorn Princess Tarot. Makakuha ka rin ng mga ideas dyan. Nagsishare ako dyan ng mga videos na pwedeng makapulutan mo ng aral or whatever, no? Pwede kang magpunta rin sa aking TikTok shop to check kung ano yung mga available sa aking mga bagong products, no? Na ginagawa namin, ano? This is for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Let's get 2 cards. For your main energy, Page of Cups. This is you. Nakikita natin you are could be, no? Nai-inspire ka na naman sa iyong career, sa work. Because I feel like there's connection, communication na nagbibigay ng magandang kumbaga maaaring may tao sa career mo or work mo na nagbibigay buhay, nagpapasaya sa'yo. Like, I can see na nakakausap mo ito and there's a lot of emotion here. 10 of Pentacles and the 10 of Wands. I feel like you do have a lot of money. Kaya lang, ang dami mo ding responsibilidad or obligasyon na nagiging dahilan para yung iba sa inyo para hindi mo makita ito. No, na although marami kang pera o marami kang marami kang pera or marami kang naiipon, pwedeng nakikita mo yung gastos, yung kasi nauuna yung responsibilidad or obligasyon mo. So yung iba sa inyo, you're being dissatisfied. Ito, bibigyan kita ng bibigyan kita ng idea lang. Kasi kung ganun yung mindset mo, kung ganun yung thinking mo, I feel like hindi ka magiging masaya. Bakit? Kasi yung energy is that kahit lumaki ang sahod mo, ang pera mo, malamang kung ikaw ay may obligasyon or may responsibilidad, mas malaki din yung ibibigay mo sa kanila. Ngayon, tendency ang energy mo, hindi ka rin nakakaipon or what, yun na naman ang iisipin mo, na kesyo ganto ganyan, hirap ka na naman, ganyan. Kasi, oo nga, may pera nga, pero ang bilis din naman na nawawala. So, ang energy niyan, hindi ka na nasasatisfied. Mapamalaki man or mamaliit yung kikitain mo, kung ganun yung mindset mo eh. So, I feel like ang first thing na kailangan mong gawin is maybe wag kang mag-isip ng mga negativity because just enjoy. Katulad na nangyayari dito, you're just enjoying yourself, enjoying your company, enjoying your career. Ganun lang, just keep on going and then mag-enjoy ka lang sa kung anong ginagawa mo. And basta na-enjoy mo yung ginagawa mo, you will be happy. Okay? So, yung pera, huwag mo na masyadong kalkulahin masyado yun kasi yun ang nagpapalungkot sa'yo. So anyway, let's move on to your person that you're dealing with. You know, we're the Ace of Wands. This could be a new person. Five of Pentacles. Clarify the Five of Pentacles. Three of Cups. Why do this person? Could be a new person pero parang feeling niya mag-e-end lang din yung connection ninyo or mabilis din mag-e-end. Or this person is feeling like pwedeng may kakonek ang iba or what. Hindi siya masyadong masaya, nakakaranas siya ng feeling niya hindi siya welcome. This person feels like ang tingin mo sa kanya is friend lang. So, masasaktan siya kasi feeling niya friend lang ang tingin mo sa kanya. Okay? So, this person is really not happy. Hindi niya alam kung anong dapat niyang i-expect sa future. Especially, maybe, yung iba sa inyo, if this is a past person, minsan mo na nasaktan yung emosyon niya. So, 'di ba?
Anhin niya pa tong anhin niya pa tong like, maybe nagkakaroon ng reconciliation, pero ayaw niya na mag-expect. Basta yun na lang. Ayaw niya na muna mag-expect. Kasi minsan mo na siya nasaktan. Ayaw na niya masaktan ulit. So, for water sign, ano bang emotion mo dito sa taong to? Emotion mo sa kanya? Actually, nakikita natin pasugod ka eh. You're going for this connection with the Knight of Wands and the Knight of Cups, and this is fast. And may times na fast, may times na slow, depende sa'yo. But I feel like may lungkot ka nararamdaman. And why? Clarify natin what's with the Five of Cups. Bakit ka nalulungkot? You do have the Ace of Cups. Clarify the Ace of Cups and the Five of Cups. King of Swords. Honestly, mahal mo tong taong to, pero tinatry mo maging professional, some of you. Or tinatry mong wag isipin yung love na yun. Parang gusto mong magbigay ng konti dito, konting atensyon, konting so attention or connection sa person na ito, or for some of you the other way around. Mahal mo siya pero konting attention or konting connection lang ang ibinibigay niya sa'yo. So pwedeng ito yung nagpapalungkot sa'yo. Oo, mahal mo siya pero nakakainis kasi bakit ganito lang yung ibinibigay niyang attention sa akin. So that's your energy. And so tinatry mong maging professional dito with the King of Swords. Emotion ng taong ito para sa'yo. For water sign, please. Yeah. High Priestess and the High Priest. Ay, sorry, the Hierophant pala. The High Priestess and the Hierophant. Some of you, ito ay spiritual connection, ano? Nakakita tayo ng communication sa inyo. Some of you, pwedeng nasabi na niya sa iyo kung ano talaga nararamdaman niya. Yung iba, kung hindi pa niya nasasabi, maybe nahirapan siya sabihin because of money. So, tinitignan niya yung estado niya muna kung okay na ba to, okay na ba itong feeling niya. Hindi pa siya okay ngayon eh. To tell you the truth, kasi financially, parang hindi pa siya ready. So, hindi pa niya pwedeng sabihin sa'yo kung ano yung talagang emotion niya dahil hindi pa siya ready financially. But, ano ba talaga yung totoong nararamdaman ng taong ito? Para kay water sign. The Empress, matindi yung paghanga niya, mataas ang tingin niya sa'yo, hinahangaan ka niya, and this Queen of Wands, this person, nakikita ka niya as the Queen of Wands, someone na nasa authority, someone na magaling, so parang nahiya siya kasi ang galing mo. Okay? What will happen in the future for you? Water sign. You do have the Justice card and the Star. Whatever itong minamanifest mo na career or may kinalaman sa iyong career, you will soon reach it. Maabot mo yon. Kung ano man. Especially, may big change ngayong April 2024. Abangan mo yung big change sa buhay mo. There's this Jupiter and Uranus conjunction, and that will create a big change sa'yo. And yung change na yun is positive change. So, definitely na kung ano man yung pangarap mo sa career mo, this is the right time na mag-manifest. If you want to reach something, no, i-concentrate mo itong bagay na ito na parang nangyayari na siya sa buhay mo. Ito na yung tamang time na mag-manifest. No?
some of you do believe sa law of attraction, manifestation, naniniwala ka dyan. You have to focus on that ngayong April. Ngayon yung pinaka-best time, no? According sa astrology talaga, tamang-tama yung mga placement ng mga ng planets, and talaga magke-create siya ng big change sa buhay mo. So ito yung and that is positive change, guys. Kaya ito yung tamang time na gawin yon. The moon is here. If you're dealing with your soulmate is coming. Actually, nakita ko ito as reversal, and naramdaman ko reversal energy, the Two of Pentacles. This time around, if you're dealing with your soulmate, alam mo naman kung soulmate yung kakonect mo. Yung soulmate na ito, papabalik siya sa buhay mo, and definitely there's new beginning sa inyong dalawa. This time, ikaw ang ipa-priority niya. So, pabalik siya, pero ikaw ang priority niya. Okay? If you're dealing with your soulmate. Kasi there's the moon and the star. There's the moon and the star here. So, yung iba naman sa inyo, kung hindi naman soulmate connection ito, may option tayo nakikita dito sa person na ito, pero I feel like hindi siya happy doon sa ibang options. So, I feel like this person is still choosing you in the future, pero wala nga lang actions pa, pero nakakita tayo na ikaw ang gusto niya, ikaw ang pinipili niya. Okay? Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.